Ito na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes ho tayo ngayon, 12 ng Enero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM biyaheng UAE ngayong araw. Ikinakas ang impeachment complaint laban naman sa Pangulong BBM, tinawag namang na Malacanang na chismis. Political maneuverings. 4 patay sa mahigit 30 oras na traslasyon. Nilahukan ng 9.6 milyon na mga deboto. Ilang activists nagdesisyong manatili sa custody ng Armed Forces of the Philippines habang sumasa ilalim sa treatment. Detol sa gumuhong Binale landfill sa Cebu, sumipa na sa 6. Unang bagyo ngayong taon, posibleng mabuo ngayong linggo, tatawagin sa pangalang Ada. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, isang potensyal na sama ng panahon na low pressure area ang nagbabadyang mabuo ngayong linggo at maging unang bagyo ngayong 2026 sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa weather model at forecast ng Pag-asa, kikilos ang naturang sama ng panahon malapit sa Caraga, Eastern Visayas at Bicol Region sa susunod na mga araw at maaaring bukas o Miyerkules. Papasok na ito ng PAR line. Yan pa man, ito ay long-range forecast na maaari pa ring magbago at patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Ang naturang sama ng panahon ay maaaring mabuo sa timog silangan ng Mindanao at papasok ng PAR bukas. May tsansa ito maging Tropical Depression Ada. Patuloy namang magpapaulan ang amihan sa Northern at Central Luzon, habang ang shear line ang magdadala ng mga pagulan sa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Samantalang easterlies ang siyang magdadala ng mga pagulan at pagkulog pagkidlat. Sa Bicol Region, Mimaropa, kabilang ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, yun din ang Palawan, lalong-lalo na sa dakong hapon o gabi. At dahil nga po sa patuloy na malamig na panahon, patuloy din kumakalat ang super flu. Katunayan, laganap na ito sa buong Estados Unidos. Sa pinakabagong datos ng Centers for Disease Control and Prevention, umabot na sa pinamataas na antas ng respiratory illness o kaso ng trangkahong kaso sa Amerika. Naatasan ito ang naitala ang pinakamaraming kaso ng flu mula 1997 hanggang 1998 na siyang pinakamalalang flu season sa loob ng mahigit 20 taon. Naungusan pa nito yung record ng 1997 hanggang 1998. Ang pagtaas ng kaso ay niuugnay sa mabilis na pagkalat ng isang bagong strain ng virus na tinatawag ng subclade K, isang uri ng influenza A o H3N2 o yun nga pong tinatawag nila ngayong super flu. Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Cebu City. Ayon sa City Disaster Officials, bandang alas 7:30 kahapon ng umaga, na-recover ang katawan ng 2 babae edad 43 at 39 sa landslide na naganap noong Huwebes ng hapon sa barangay Binaliw. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, 31 katao ang nananatiling nawawala habang 12 naman ang kasalukuyang nakakonfine sa mga ospital.
Ang unang biktima ay natagpuan ilang oras matapos ang naturang trahedya, habang ang dalawa pa ay na-recover naman noong Biyernes, noong Sabado at ang pinakahuli kahapon nga. Ayon sa mga otoridad, nahirapan sila sa search and rescue operation dahil sa malakas pa ring pagulan, ngunit gumagamit na rin ng 50-ton crane upang alisin ang mabibigat na mga bakal at konkretong bumagsak sa mga gusali. Ang naturang landfill ay 3 taon na palang nag-ooperate bago ito tinake over na kasalukuyang management. Nangako naman ang pamunuan ng operator ng naturang landfill sasagutin ang hospitalization ng mga naging biktima, yan din ang tulong para sa mga nasawi sa naturang trahedya. 11 minuto na makalipas ang alas 4, kansilado ang face-to-face classes sa lahat na antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan ngayong araw. Ito ay para naman sa malawakang o dahil sa kakulangan ng supply ng tubig sa lungsod buong emergency water treatment plant maintenance activity ng Prime Water. Dahil dito, pansamantala muna ang ipatutupad ang alternative delivery mode of learning upang matiyak ang kaligtasan, kalinisan at kapakanan ng mga mag-aral, yan din ang mga kawani ng mga paaralan. Matatandaan noong July 8, 2025, inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan na terminated na ang kasunduan ito sa Prime Water, kasunod ng mga reklamo ng mga residente dahil sa palpak na serbisyo ng naturang kumpanya. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na dapat nang ripasuhin ang mga umiiral na polisiya sa classroom observation para sa mga guro. Nasunod ito ng pagkasawi ng isang public high school teacher sa Muntinlupa habang nagtuturo para sa classroom observation. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, hindi produktibo ang gawain ito at sa katunayan ay nagbibigay lamang ito ng karagdagang stress at trabaho sa mga teacher. Ngunit paglilinaw ni Basas, hindi rin naman sila sang-ayon na tuluyan na itong alisin bilang bahagi ng performance evaluation, kundi tingnan na lamang kung paanong gagawin upang hindi ito maging pabigat para sa mga teacher. Kung kailangan i-review, ibig sabihin there is a need, no? For a policy review. So kailangan po muna na yung existing po ay i-suspend po muna natin. Ano po? And then, siguro, just to clarify, hindi naman namin sinasabi na totally ay tanggalin itong classroom observation. Dahil naniniwala naman kami na kailangan din naman ito. Tignan natin. Pero how it is being done, yun yung gusto namin tignan. Yun yung problema. Paano ito isinasagawa sa ating system po. Iginit din ng Teachers Dignity Coalition na hindi sapat ang classroom observation para makita ang kabuuan ng teaching strategy ng isang guro. Ayon pa rin kay Basas, bagamat bahagi lamang ito ng performance evaluation, hindi pa rin sapat ang maikling panahon sa isang araw para masukat ang kahusayan sa pagtuturo. Sinabi ni Basas, may ilang guro ang magaling sa demonstration teaching, ngunit hindi ganoon kahusay sa pang-araw-araw na pagtuturo habang ang iba naman ay kabaliktaran. May mga pagkakataon din na niya na nagiging subjective kasi ang pagsasagawa ng classroom observation, lalo't kadalasan ang evaluators ay kasamahan din sa kaparehong paaralan. That demonstration teaching or that classroom observation in a day for 1 hour, would that reflect the teaching strategies and capacity of our teachers? Opo. Sa tingin namin dito, it's a professional mistrust na kinakailangan ka pang you really have to prove yung iyong worth para masabi na teacher ka. Magandang umaga, Pilipinas! Muli namang binuhay ni Senator Bongo ang panawagan na magtayo ng mga halfway house malapit sa mga pangunahing ospital ng pamahalaan. Ayon kay Senator Go, madalas na nakakaligtaan ng papel ng mga nagbabantay ng mga pasyente. Gayong ang mga bantay ang tumatanggap ng emosyonal, physical at financial strain ng matagal na pagkaka-ospital. Sinabi pa ni Senator Go na dapat kilalanin ang policies at programas program para sa mga tagapagbantay ng pasyente bilang bahagi ng healthcare equation. Ang modest intervention ayon kay Senator Go ay tulad ng pagkain, pansamantalang tirahan at tulong, transportasyon,
At ito'y maaaring makapagpagaan sa araw-araw na pressure na naiipon sa loob ng isang linggo o buwan na pananatili sa ospital. Ginawa ng mambabata sa pahayag, kasunod naman ng pagbisita sa Southern Philippines Medical Center sa Balay Pahulayan sa Davao City kung saan personal niyang binati ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan malapit sa ospital. Inilunsad naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang All-Gender Help Desk. Idinisyento ito bilang isang one-stop support system upang matulungan ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk sa isang enhanced version o pinahusay na bersyon ng dating Women's Help Desk. Nag-aalok ito ng isang ligtas at confidential space kung saan maaaring magpahayag ng mga hinaing at humingi ng konsultasyon ng mga empleyado nang walang dapat na ikatakot. Sa pag-access sa help desk, maaaring humingi ng tulong legal ang mga empleyado, psychological support referral at assistance sa pagpapile ng administrative complaint. Sinabi pa ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay magtatampok na isang unified multi-platform system ng komunikasyon, kinabibilangan ng single contact number, isang official FB page, isang standard complaint form na may QR code, at meron din itong tanggapan sa 7th floor ng PAGCOR Corporate Office sa Pasay City. Pinalawak din ng PAGCOR ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kasong may kinalaman sa kasarian. Sariling pasya ng nasagip na PhilAm activist na si Chantal Anicoche ang pananatili sa military hospital para sumailalim sa medical treatment. Ito'y sa kabila ng panawagan ng ilang human rights group na palayain sa kustudiya ng militar ang naturang aktivista. Ayon kay Colonel Michael Aquino, tagapagsalita ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army, lumagda ng dokumento si Anicoche bilang patunay ng kanyang kagustuhang manatili sa 2nd ID Station Hospital sa Camp Kapinpin, Rizal. Na-rescue ang naturang PhilAm activist kasunod ng serye ng engkwentro sa pagitan ng mga tropa ng gobyerno at mga miyembro ng New People's Army noong Enero 1 sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Si Anicoche ay natagpuan 400 meters ang layo mula sa pinangyarihan ng sagupaan ng dalawang panig. Nakikiusap nga yung magulang, o nanay nung nasawing miyembro ng NPA na tigilan na nitong mga party list na makakaliwa ang pagre-recruit, Alawanan napupunta ho sa bundok yung kanilang mga anak at nalalagi sa panganib, katulad nga po ng pagkamatay nung isang miyembro ng NPA na lumabas later on, miyembro pala ng Kabataan Party List. Umabot na sa 4 ang naitalang nasawi naman sa kasagsagan ng kapistahan ng Poong Jesus Nazareno noong Enero 9 hanggang Enero 10. Base sa tala ng pamunuan ng Quiapo Church at Philippine National Police, kabilang dito ang 3 deboto at isang miyembro ng media na nagko-cover sa pahalik ng Quirino Grandstand. Bawang mga kalalakihan ang nasawi, edad 30 anyos hanggang 40 anyos lamang. Umabot naman na mahigit 30 oras ang traslasyon, nilahukan ng 9.6 million na mga deboto. Bagamat may naitalang mga nasawi, kinukonsidera pa rin ng Philippine National Police na mapayapa sa pangkalahatan ang traslasyon 2026. Magsasagawang araw ng critic session ang mga ahensya ng gobyerno at mga opisyal ng Quiapo Church upang mapabuti ang pagdaraos ng traslasyon sa susunod na taon. Kasunod dito ng mahigit 30 oras na traslasyon ng Poong Jesus Nazareno noong Biyernes, mananatapos na Sabado ng umaga. Taliwas ito dun sa kanilang objective na dapat sana ay mapabilis nga. Kaya yung mga kasama sa mga humatak ay mga pulis. Ayon sa National Capital Regional Police Office, pinag-aaralan ang pagbabago sa ruta at magiging disenyo ng antas upang mapabilis ang prosesyon at masiguro ang kaligtasan ng mga deboto. Sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, layo ng mga panukala na paikliin ang ruta at gumamit ng mas malalapad na kalsada matapos na tumagal ng halos 31 oras ang traslasyon nitong Enero 9 at meron pang 4 na namatay.
Tatalakayin din sa pulong kung paano mababawasan ang medical emergencies matapos na umabot sa 1,072 medical cases ang tinugunan ng PNP. 846 o 856 na mga pasyente naman ang inasikaso ng Philippine Red Cross. Sa kabila nito, sinabi ng PNP, ang translasyon 2026 ay nanatiling mapayapa at ligtas, walang naitalang malalaking krimen. May mga kahalintulad din ho namang mga activities na nangyari ho sa Visayas, ano ha? At saka dyan sa Naga. Pero wala naman hong ganong klase ho ng trahedya. Wala naman hong namatay. 21 makalipas ang alas 4, aarangkada na ngayong araw ang month-long celebration ng Panagbenga Festival sa Baguio. Pangungunahan ito ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated at ng pamahalaan lokal ng lungsod. Nakasentro ang selebrasyon ngayong taon sa temang Blooming Without End bilang pagkilala sa patuloy na paglago ng naturang selebrasyon sa nakalipas na 3 dekada. Ang taunang Panagbenga ay isang major event sa lugar na dinadaluhan ng libu-libo katao, isa sa pinakadinarayong festival sa bansa. Ito rin ang tanging pasok sa elite list ng International Festival and Events Association. Magandang umaga, Pilipinas! Siguro naman yung mga promotional material nito sa ibang bansa wala nang picture ni Secretary Piasco, ano ha? Nakakaya naman, Panagbenga yung ipopromote mo at pagkatapos yung mga marketing material pagmumukha ho ni Secretary Piasco. Ha? Ano ba ito? Kakandidato ba itong senador? Ay, sus, may ginoong buhay talaga to. Kaya ho napag-iiwanan tayo na ibang bansa pagdating ho sa dami ho ng mga turista dumarating. Sa kanila ho doon, ang pinagmamalaki ho nila, mga lugar na dapat na mapasyalan. Dito ho sa atin, hindi mo maintindihan. Insecure ba yung kalihim natin, ang Department of Tourism? Kaya pagmumukha niya, gusto niya laging pinopromote. Ha? Hindi, okay naman. May kagandahan din ho naman. Kaya lang mas maganda ho siguro kung lugar niyo ipinopromote natin, Secretary Piasco. Prasco. Magandang umaga, Pilipinas! Tao lang nagkakamali din. Pambihira naman, alam niyo naman kasi kuminsan si Secretary Piasco din kasi. Dapat naman kasi talaga. Kung wala, maliban lang kung talagang may ambisyon ka at gagamitin mo for future political purposes, di ba? Nagbabala ka maging senador. 23 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalyan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Anbita mo lang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga sa mga taga Kinapawan City. Ayan, at magandang umaga din po sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, sa mga taga Pulilio, Quezon. Ingat kayo dyan, ha? Mabilis at malinaw ang aksyon ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa isang matagal ng problema ng mga motorista, ang hindi makatarungang pagko-confiscate ng driver's license. Sa direktang utos ng Department of Transportation, itinigil ng confiscation ng mga lisensya ng Land Transportation Office. Pinalitan ito ng mas makatarungang sistema, alert status at 15 working days para ayusin ang traffic violation. Hindi na binibilang ang weekend at holidays, isang malinaw na pagwawasto din sa maling practice ng nakaraan. Ipinapakita nito na ang Pangulo ay hindi pumapayag sa bulok at makalumang sistema. Ang problema ng mga motorista ay hindi disiplina kundi hindi makataong proseso. At ito mismo ang inaayos ng pamahalaan. Malinaw naman ang mensahe ng Pangulo. May batas sa kalsada pero may hustisya na dapat sa pagpapatupad. Hindi ito pagpapalambot ng enforcement kundi paglilinis ng sistema. Isang gobyernong may malasakit sa manggagawa, tsuper, rider at pamilyang umaasa sa lisensya para sa kabuhayan. Sa Administrasyong Marcos Jr., kapag may mali, inaaksyonan daw kaagad. Yan ito ang pamumuno, nakikinig, kumikilos at nagtatama.
Ayan ha. Yan daw po ang mensahe ng Malacanang at magandang araw sa ligtas na biyahe sa ating lahat. Sana naman idamay na rin ho natin din doon sa magiging aksyon ho ng Pangulo na yung mga lokal na pamahalaan ha. Pagka holiday naman o kaya doon sa mga tourist sites kaya nabubuisit din kuminsan yung ibang mga kababayan natin recently yung mga umakyat ng Baguio para mag-holiday break umakyat ng Baguio para magpasko, doon mag-New Year. Abay, nangabuisit Mayor Benji Magalong, bakit naman kinakailangan holiday season magpatupad ka ng color coding, ng number coding? Di ba? Holiday nga sasabihin, matagal nang alam to. Alam ho ng mga taga Baguio. Pero alam ba naman niya nung mga dayo pa halimbawa, galing ho sa Mindanao, galing ho ng Visayas, nagrenta ng sasakyan para umakyat dyan. Tapos paperwisyuhin nyo. O kasi sabihin, hindi, tinikitan lang naman, hindi naman kinumpis ka ang lisensya. Ganun nga. Pero saan mo sisettle ngayon yung ticket mo? Pangalawa, holiday nga Diba? Holiday nga. Mayor Benji, pakibatukan mo naman yung mga traffic enforcer mo. Diba? Makatao ang pinag-uusapan natin. Nandun ka para magsaya. Pagkatapos paparahin ka. Akala mo naman, napakabilis ng daloy ng trapiko. Talaga na magsiksigan yung traffic doon dahil holiday nga Di ba? Pagkatapos paparahin ka, sasabihin, hindi, violator ka ng color coding. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Nandun tayo. Meron ho kayong mga local ordinance. Pero holiday nga Holiday. Ano ba gusto nyo? Magsaya yung mga tao o mamerwisyo kayo? Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunodo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on 10 sa chocolate, mud and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mameban lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning, ingat po kayo. At sa lahat ng mga suki natin dyan po sa ibang dagat, Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong, magandang umaga. Ganun din sa mga taga-Taipei, Taiwan. At sa mga nakatutok sa atin sa Middle East, sa mga seafarers natin, ingat. Mataas ang balor ng dolyar against the peso Nakabuo ng isang uri ng hybrid rice ang mga mananaliksik ng China na kayang magparami sa pamamagitan ng sarili nitong binhi o cloning. Ayon sa development team, ang bagong rice variant ay gumagamit ng proseso kung saan ang mga binhi ay nagiging clone ng magulang na halaman. Hindi nawawala ang katangian at inaasahang magpapanatili mataas na ani o produksyon. Sa tradisyonal na hybrid rice kasi, kailangan ng mga magsasaka na bumili ng bagong hybrid seeds bawat taon kapagkat nawawala ang hybrid vigor ng ikalawang henerasyon. Sa ilalim ng bagong teknolohiya, maaaring tanggalin ang pangunahing sagabal na ito o yung hybrid vigor na nagpapababa sa gastusin ng mga magsasaka. Galing Para siyempre, yung naani mo, pwede mo nang gamitin para sa next cropping. Reportando naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. ang kahilingan ni Zamboanga del Sur Governor Divina Grace Yu na makipagpartner ang lalawigan sa DA para sa implementasyon ng Farm to Market Road o FMR project sa buong Zamboanga del Sur sa Mindanao. Ayon kay Secretary Laurel, welcome development ang pagboluntaryong tumulong ang mga lokal na pamahalaan sa DA upang mapabilis ang implementasyon ng mga farm-to-market roads. Kailangan din niya ng suporta sa pagpatayo ng mga struktura na magbubukas ng akses, makapagpapababa sa gastusin sa produksyon at maitas ang kita ng mga magsasaka. At ito'y makapaghahati ng tunay na pag-unlad sa mga kanayunan. Ayon kay Laurel, ang responsibilidad sa pagsusulong ng FMR ay nilipat sa DA matapos ang ilang taong pangangasiwa dito ng Department of Public Works and Highways na nabalutan naman ng iba't ibang mga kontrobersiya kasunod nga ng mga naungkat na issue sa flood control.
Dinoble na ng Kongreso ang budget ng FMR sa 33 billion pesos. Ngayon 2026, ang alokasyon na kayang pondohan ng konstruksyon ng hanggang 2,200 kilometers na farm-to-market road sa buong bansa. Kasulat ay pinadala ng Zamboanga del Sur sa DA. Tinukoy nito ang 36 na prioridad na road project sa 21 munisipalidad, kabilang na ang Pagadian City na may pinagsamang budget na 370 million para sa joint implementation program ng mga farm-to-market roads katuwang ang DA. Mahigit naman sa 106 million pesos na laga ng puslit na sigarilyo ang sanib-puwersang nakumpiska ng Bureau of Customs, Port of Davao at PNP Bangsamoro Autonomous Region sa Sitio Lanzones, Barangay Gumagadong, Calawag, Parang, Maguindanao del Norte. Nagugat ang operasyon nang matanggap ang report ng mga otoridad hinggil sa kahinahinalang mahigit sa 2,400 na kahon ng sigarilyong ipinasok sa isang bodega. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Penoceno, ang pagkakakumpiska ng mga kontrabando ay sumasalamin sa pangako ng ahensya ng pagpapalakas ng border protection at ang paglaban sa paglago ng iligal na kalakalan upang mapaglagaan ang kita ng gobyerno at kapakanan ng publiko. Nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang nakumpiskang smuggled na mga sigarilyo para sa pagpapalabas ng warrant of seizure and detention laban sa may-ari ng warehouse at paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. 32 na makalipas ang alas 4, dating kongresista ng lalawigan ng Kalinga pinabulaanan ng alegasyon na may ghost project sa Kalinga. Detalye ng balita mula kay Aris 41, Romy Gonzalez na Imbag Dabigat, Romy. Maring pinabulaanan ni dating Kalinga Congressman Alan Jesse Mangawang na may ghost project sa kanyang 3 termino bilang kongresista sa lalawigan ng Kalinga. Anya, ang naturang social media reports ay malisyoso at walang basehan. Hinabi ni Mangawang ang patuloy na pagsisikap na iugnay ang tinatawag na allocable sa di umanay korupsyon sa implementasyon ng public works projects ng ilan sa kanyang mga kritiko ay desperadong hakbang para siraan ang mga nagawa nitong proyekto sa kanyang termino at trabaho ni Congresswoman Caroline Aguiao kung saan siya ang chief of staff. Binigyan din nito na ang allocable ay ang siling ng mga pondong inilalaan bawat taon para sa mga maintenance, rehabilitation, upgrading, construction ng mga kalsada at tulay ng district offices ng DPWH na maitinakdang pamantayan para dito. At batayan niya sa batayan ng pondo na ilalaan para sa iba't ibang district offices ay depende sa kanilang kategorya. Kaugnay nito, hinamon ni dating Congressman Sani Mangawang ang kanya mga kritiko na patunayan ang kanilang aligasyon at maglabas ng katibayan sa mga proyekto na hindi na ipatupad sa Kalinga sa kanyang termino. Dahil kung hindi ito mapapatunayan, sa kanilang mga social media posts ay may tuturing na lisyoso at walang basehan. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Maganda umaga, Pilipinas! Jose Aguina, samantala, para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improve alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Naglabas ng mga bagong panuntunan ng Department of Public Works and Highways para muling makompute ang halaga ng infrastructure project base sa mas mababang Construction Material Price Data o CMPD. Sa ilalim ng Department Order, inatasan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang lahat ng mga Regional Office, District Engineering Office at Unified Project Management Office na muling i-compute ang mga gastos at budget estimates ng mga proyekto gamit ang bagong CMPD na inilabas ng DPWH noong Oktubre ng 2025.
Inilatag din ang kalihimang guideline para sa pag-update at pag-monitor ng programa o mga programs of work at aprobadong budget para sa mga kontrata ng infrastructure project alinsunod sa mas mababang CMPD. Sa ilalim din ng bagong guidelines, kailangang i-verify ng mga sangay ng DPWH ang lokasyon, saklaw ng trabaho at iba pang mga detalye ng bawat proyekto at magbigay ng Certificate of Validation upang masiguro ng pagiging lehitimo ng mga datos bago ito isama sa updated na Program of Work at Approved Budget for Contracts o ABC. Kasama rin sa bagong hakbang ang recalculation ng unit cost ng Detailed Unit Price Analysis o DUPA. Hindi lamang sa presyo ng materyales kundi pati na sa labor, equipment, indirect costs at value-added tax. Binigyan din panidison ang pagsunod sa bagong CMPD at ang pagsusumite ng Certificate of Validation ay mandatory at maaaring pagmula ng legal at administratibong parusa kung hindi susundin alunsunod sa umiiral ng mga batas at mga bagong patakaran ng DPWH. Maganda umaga, Pilipinas! DPWH Undersecretary Charles Calima kasama ang lokal na opisyal nagsagawa naman ng survey sa Ligwasan Mars sa ninang malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita kay June Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Bilang tugon sa pinadalang liham ng tanggapan ni Maguindanao del Sur Lone District Congressman Ismael Toto Mangodadato kay DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa lumalalang baha sa bahagi ng Maguindanao del Sur, ipinadala ng kalihim si Yusek Charles Calima na dumating sa lungsod ng Buluan kasama sina DPWH 12 Regional Director Bashir Ibrahim, kanyang Assistant Regional Director at District Engineers, at mainit silang tinanggap ni Kong Toto, Buluan Mayor Jong Mangodadato, Vice Mayor Kuya King Mangodadato, Municipal Councilor Bay Ramla, Pandag former Mayor Toy Mangodadato, former Mayor Freddy Mangodadato at Vice Mayor Bay Kule Tayuan, at inikot by boat ang bungad ng mga ilog na daluyan ng excess waters mula sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Mangodadato at SK Pindaton patungong Ligawasan Marsh. Sa actual inspection, nadiskubreng mataas na ang level ng lupa sa mismong entrada ng Buluan River. Kung dati ang lalim ng tubig ay nasa 14 meters pa, ngayon nasa 3 meters na ito, na nagdudulot ng backflow at overflooding partikular sa lungsod ng Buluan. At dahil sa hindi makalabas ang tubig, umaapaw ito sa malawak na lupain dahilan na apektado ang malawak na mga sakahan. At dahil sa walang mapagkukunan ng kabuhayan, karamihan ay nagre-rely na lamang sa ayuda. At dahil sa kapos, may tendency na kakapit pa umano sa patalim ang ilan sa mga apektadong mamamayan, lalo na't may pamilyang binubuhay. Ang inisyatibang ito ni Kong Toto ay urgent. Nangangailangan ito ng agarang solusyon at nailagay sa top priority ang Maguindanao del Sur na lalaanan ng pondo mula sa Project NOAA. 10 units sa mini amphibious dredger ang kinumit ng DPWH Region 12 at na-request na rin ng congressman ang isang unit ng shredder machine mula Pampanga at mag-ooperate sa Buluan River para sa water hyacinth. Kasama sa mga inspeksyon o nag-inspeksyon, sina board members Rahib Nandu, Kahal Kedtag, Datu Sapak Midtimbang, Saidali Makakena at former Mayor Abdul Karim Langkuno. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! 8 na mamahaling sasakyan naman na nagkakahalaga ng 143 million pesos ang sanipuwersang nakobiska ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group, Bureau of Customs, Land Transportation Office at Southern Police District kasama ang mapisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinata ang mga naturang sasakyan sa isang condominium parking sa Bonifacio Global City, Taguig City. Iniuog na ito kay dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, isa sa mga isinasangkot sa manumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, 8 sa mga hinatak na mamahaling sasakyan ay alinsunod sa bisa ng search warrant. Kabilang sa nakumpiska ay Rolls-Royce, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade, mga Lexus, GMC at Mercedes-Benz. Bukod sa mga nabanggit, kinumpiska rin ng mga otoridad ang isang Ferrari na posibleng meron namang import violation. Binanata ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa programang executive session sa DCRH kaugnay ng usapin ng prangkisa ng kanyang solar energy company.
Sinabi ni Remulla, mas mabigat na ang isyu ng prangkisa ni Leviste kaysa sa hawak nitong tinatawag na Cabral Files. At ito ay mas maiging pagtuunan at sagutin ng kongresista. Alam mo, the document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Eh, anong gagawin ko? Makikipagtalo ako sa walang pasingan. Di ba? Sinabi pa rin Remulla, iniimbestigahan na ang pagbenta at paglilipat ng Leviste ng prangkisa ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi umano inaprobahan ng Kongreso. Kasi marami siya ibang problema eh. Yung prangkisa niya, iniimbestiga na ngayon eh. Oo. Yung national Kasi franchise. dapat yan, yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise. Which happened. Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng tao yan? Anong klaseng Pilipino yan? Diba? National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Gusto nyo ibahin yung usapan? Yun ang pag-usapan muna natin. Bago lahat. Matatandang taong 2019, nakakuha nga sa Kongreso ang ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ng Leviste. At nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act 11357, ang batas na nagbibigay ng prangkisa sa solar company ng Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Ilan sa mga residente ng barangay Dalakit, Catarman, Northern Samar nananatiling nasa barangay hall dahil naman sa nagpapatuloy na pagbaha sa kanilang lugar matapos ang malakas na pagulan sa hinang shear line. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Membutag. Nakatakdang mamahagi ng tulong o ayuda ang barangay Dalakit Bayan ng Catarman, Northern Samar sa mga residente na apektado ng baha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan noong nakarang araw sanhi ito ng shear line. Isang nasabing barangay sa nakaranas ng matinding pagbaha na magpahanggang ngayon, ilang bahagi pa rin ng lugar ang lubog sa baha. Ayon kay Barangay Captain Panoy Arillo ng Dalakit, dahil sa matinding baha, kasalukuyang may 4 na pamilya ang lumikas at nasa barangay hall ngayon. Bagamat nagrereklamo ang ilang mga residente na apektado sapagkat wala raw ibinibigay ang ayudang barangay, ang mga barangay officials o kahit anumang opisina ng pamahalaan. Ngunit nangako naman ang nasabing barangay captain na napag-uusapan na ang pamamahagi na nasabing ayuda sa mga apektadong residente. Samantala, ilan sa mga residente doon sa ibang barangay naman ay pansamantalang nasa kanilang mga kaanak muna dahil hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang baha. Mula sa Aksyon Radyo Catarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 44 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ala, Lunes na Lunes, mainit ulo nyo para lumamig. Lakasan nyo mga radyo, telebisyon. Ang grupo po ni Sherwin Alparo kasamang Pride Detergent ay nasa barangay 93 East Grace Park, Caloocan City. Sa mga taga-barangay 93 East Grace Park, Caloocan City, lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon para matsyempohan kayo ng Santa Claus. Kita nyo naman, January na may Santa Claus pang DZRH. Namimigay ng pera at regalo ang tropang gwapo ni Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang word of the day natin ay gumbo. Gumbo. What is a gumbo? Itatanong natin kay Sherwin Alparo.
Word of the day natin ay gumbo. Maganda umaga, Pilipinas. Lubusin na natin ang pamimigay ng pera. Mahiwagang tunog. 2,000 lang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Pero sundin yung tamang format po ng pagdetext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. ₱1 lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Eto na! Ayan. Pagka umaga, ginagawa nyo yan. Ang hinahanap natin ay dalawang materyales na gawa po sa... pag sinabi kong aluminum, halata ba? Nasabi ko na lang din eh. Kadalasan gawa po sa aluminum, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Kaya habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Bakit? May mga tabo naman ginagamit aluminum, di ba? Oo. Kami sa bahay, social kami. Aluminum ang aming tabo. Oo. May brand pa. Brand pa ng gatas. Lata pala ng gatas. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, sa mga pabalik ko ng Pilipinas, ha, huwag kalimutan magpapasalubong lang din kayo ng tsokolate. Dito na ho tayo. Huwag na ho yung imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan kaya nagpuproduce na susi lang ngayon ang kalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, meron pong mahigit 10 variants yan, ha, na ang mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa pagtanggilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas. Hoy, si Dennis Trillo, itinatanggi ang intrigang hindi magkasundo ang kanyang mga magulang at ang asawang si Jeneline Mercado. Yan ang ibibida sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Happy Monday. Kaagad na pinasinungalingan ni Dennis Trillo ang kumalat na intrigang hindi raw okay si Jeneline Mercado, itong kanyang asawa, sa mga magulang ng aktor. Tahimik lang daw ang mga magulang ni Dennis pero hindi raw nila kasundo itong si Jeneline. Nag-post noong Sabado si Dennis bilang reaksyon sa kumakalat na balita. Ang sabi nito sa kanyang Facebook account, sa mga hindi po nakakakilala sa aking asawa, isa siya sa pinakamabuting tao sa buhay ko. Isang pribilehiyo na ako ang pinili niyang makakasama ang buhay. End of quote. Ipinakiusap na rin ng aktor na huwag naman sanang idamay sa isyu ang magulang niyang tahimik lang at hindi naman sila sumasali sa buhay showbiz. Sabi pa nito, ang mga magulang ko naman ay may edad na po, hindi rin sila showbiz at tahimik lang sila na namumuhay. Huwag naman sana sila bigyan ng issue. End of quote. At mas gusto na nga ni Dennis na maging mabuti na lang sa kapwa at huwag na lang isipin ang mga ganong kanikahan. Ang sabi pa niya, maiksi lang ang buhay, piliin natin maging masaya at mabuti araw-araw. End of quote. Kahit ang manager ni Dennis at Jeneline na si Becky Aguila ay nag-post din sa kanyang Facebook account na walang katotohanan ang naturang intriga. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ayan, ha, wala daw hong ganong katotohanan yung mga ganong intriga. Ito hindi intriga. Sumiklab ang World War sa pagitan ng Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Amy Marcos sa nagunga sa Manamalyang Flood Control Project. Ayon kay Lacson, ang best response sa nonsense ay silence. Ngunit kapag nangiinsulto na, hindi na ito pwedeng palampasin. Lalo na kung ang insulto ay para sa Blue Ribbon na sinisira ang integridad ng komite at mga miyembro nito.
Nagugat ang galit ni Lacson sa akusasyon ni Senator Amy na pinagmabawalan ng mga senador na halukayin sa pagdinig ang pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal na tinatawag ni Senator Ping na baseless, untruthful, kasinungalingan at napaka-irresponsable. Pasaring pa ni Lacson, baka gusto ni Senator Amy na mag-apply at maging miyaw-miyaw ng Senado. Pasabog pa ng chairman ng Blue Ribbon Committee, may 2.5 billion pesos na lagad din ang allocables ng Presidential Sisters sa 2025 National Expenditure Program. Batay sa dokumentong hawak ni Lacson mula sa kampo ng yumaong DPWH Undersecretary na si Catalino Cabral. Iginit din ni Lacson si Senator Amy ang nag-iingay at binabatikos ang 2026 national budget gayong wala siyang moral ascendancy. Maray criticize ang pondo sa assistance program na tinawag nitong soft pork dahil maging siya may pork din naman sa 2025 GAA. Ayun. Binueltahan naman ni Senator Amy Marcos si Senate President pro tempore Ping Lacson. Kaugnay ng pahayag nito hinggil sa kanyang 2.5 billion pesos na laga ng allocables sa 2025 National Expenditure Program o NEPA. Sinabi ni Senator Amy na ang sinasabing budget wish list ni Lacson ay hindi napondohan at nananatiling panukala lamang na isinumite sa DPWH. Sa kanyang social media post, sinabi ni Senator Amy na medyo nakakatawa siya. Hindi niya alam lahat yan ay wish list na ibinigay ng DPWH Central Office. Clueless ba siya na kaming nasa oposisyon lahat FLR o for later release? Kaya isa dyan ay walang naibigay. Zero kaming lahat nila Bongo at Bato at Robin. At malay ko ba sa allocables ng admin? Sa aming dalawa, hindi ako ang abogado ng Malacanang. Sinabi pa ng senadora parang parang masyadong gigil si Senator Ping sa kanya. Baka makipagsabunutan, sure akong talo ako dyan. End of quote. Hindi naman sa bunutan talaga. Isang 24 anyos na lalaki pinatay noong December 21, testigong babae lumutang. Hindi na daw makayanan ng kanyang konsensya. Detalye ng balita mula kay Aris 37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Isang kaso ng pagpatay ang iniulat sa Maribeles, Bataan ng isang testigo na lumutang matapos itong makonsensya sa kanyang nalalamang nasaksya na naganap noong pang December 21, 2025 sa Maaprod, Sitio Langkaan, Barangay Alas Asin, Maribeles, Bataan. Ayon sa ulat at pahayag ng isang saksi sa insidente ng pagpatay, naganap ito noong December 21, 2025 alauna ng hapon sa nabanggit na lugar. Nakita umano ng saksi na babae ang suspect na isang caretaker na si alias Estepen na binaril nito na 3 beses ang 24 anyos na biktima sa mismong pintuan ng bahay nito nang kumatok itong biktima sa pintuan at pagbuksan na ang biktima ay residente ng Sitio Tawiran, Barangay Kabkabin, Maribeles, Bataan. Sa nasaksiyan, natakot ang testigo ng babae at ito'y nanahimik. At sa tuwing lasing umano ang suspect ay sinasabi umano nito suspect na huwag na nitong hanapin si Angelo, isinako ko na at itinapon sa bangin. Dahil sa dinadalang konsensya, ipinaalam nito sa kapatid ng biktima ang kanyang nalalaman kaya agad silang nagpunta sa Maribeles Police Station at iniulat ang pangyayari nitong January 10, 2026. Sa isinagawang follow-up operation ng PNP, natagpuan naman ang isang sako kung saan dito inilagay ng suspect at itinapon ang katawan ng biktima na kasalukuyang nasa dekomposisyon na ang kalagayan. Samantalang humihingi na ng tulong ang pulisya sa Bataan Provincial Forensic Unit para sa masusing pagproseso ng crime scene at posibleng pagkuha ng higit pang mga ebidensya. Isinailalim din sa autopsiya ang labi ng biktima upang matukoy ang eksaktong sani ng kamatayan nito. Samantalang ang suspect ay patuloy ngayong tinutugis ng mga otoridad. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! 54 magalipas sa alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Na nga pong ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with lactococcus lactosylin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactosylin
lactoferrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo na nakatutulong sa atin para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. At napapanumbalot nga po ang lakas ng ating immune system. Kung meron pa ho kayong mga concerns, sabay mag-text po kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Naku, tamang-tama. Ano, ha? Sa Estados Unidos, lumalakas ngayon yung problema natin sa super flu. Ha? Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, HB1 Plus Pharmacy, Curamed, Amesco Drug. At huwag kalimutan, kapag bumili ho kayo ng isang box ng Ultamayo, yung 30 capsules sa alim ng Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1 last year, tatagal yan hanggang July 31 ng taong kasalukuyan per DOH FDA CFR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Attorney Ram, sandali lang ha. Mamimigay muna tayo ng pera. May nahuli na kaagad si Sherwin na nakatutok ko sa atin. Sherwin, good morning. Happy Monday. Yes, good morning Kuya Angel. At dito nga sa Barangay 93 sa Aliwan. Dito, Aliwan, malapit na yun sa atin, April. Pero dito sa Aliwan, nakilala natin ang masugid na tagapakinig ng radyo. Si Nanay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Si Peli Kimora po. Nanay Peli at ang iyong asawa. Nito Kimora. Si Tatay Nito Kimora. Si Nanay, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo. At sino pa ba rin yung announcer pag umaga? Si Angelo Palmone. Anthony Palmone. Mas gwapo nga sa akin si Tunying. Oo. Pero hindi naman kami naglalayo. Ito dahil pumarin si Angelo Palmone sa 1,000 pesos. Thank you po. Wala nga naman, Nay. Ayan. Thank you po. Anong probinsya ni Nanay? Tarlac po. Tarlac? Opo. Tarlac. Tarlac. Sige. Kaya pala napinta si Nanay. Ano ha? Madimak mapintas. Makitain. Hindi bale. Oo. Basta si tatay nga poging-pogi. Yan na. Lakay. Sige na, thank you ha. Tutok lagi. Hindi, meron pa tayong tanong. Ano yung ating word of the day? Gambo. Yun, gambo. Dahil ang gambo, ang Tagalog niya pangkaraniwan, okra. Kasi ang gambo ay isang Louisianan dish na luto sa okra. Pinalalapot ng sabaw ng okra. Oo. Hindi siya okra. Nilaga, isaw-saw sa bagong. Oo nga naman. Saw-saw lang sa bagong. Sarap na yan. Dahil dyan, Nanay, meron kang bagong mini component ng DZRH. At syempre, meron ka rin DZRH Medianoche Basket pang Chinese New Year na po yan. At hindi lang yan, meron ka rin DZRH. Syempre meron ka rin pinakabago, pinakamalaki, pinakamapula, ang pinakamabango Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kahit napakarami yung labahan, napakaraming malalaban yan. Thank you po. Maraming salamat sa DZRH tsaka kay Angelo Palmones. Walang anuman, Nay. Maraming Sherwin, salamat po. Sherwin, liwanagin mo nga yung gumbo ay yung dish. Yung dish ang tawagin na laluto gamit ng okra. Okay, sige. Yan, kasi natutuwa si Ma'am. Paboritong okra. Oo. Naimas dito. Yun. Naimas. Naimas na ita. Oo. Ilingtak. Sige, Nay. Ang okra ay pampahaba ng buhay. Tama. Dapat palagi nag-o-okra. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutong sa DZRH, baka kayo susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Ay, Ma'am Karina Agarao, good morning. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Super ginaw daw ngayon sa Aparin. Nako. Ingat ho kayo sa Super Flu. Kasama na natin si Attorney Ran Mendoza. Attorney Ran, good morning. Good morning ko. Oh, yan. Miss kita. Oo, na-miss ka namin, Attorney Ran. Ano ha? Anyway, wala ka namang ubo, wala kang Super Flu ha? Wala, protektado tayo ko. Lumalaban tayo dyan. Siyempre, basta't may ultabayo ho, lumalakas ang inyong immune system. Teka nga pala, bagong strain ba ito o panlalakas lang na strain? Anong pag-aaral ng mga sabi ng mga eksperto natin this is actually a variant of the unexisting variant already, which is influenza A. It's just that nagkaroon lang siya ng variations, mutations. May pagkakaiba siya sa before, pero variant siya talaga ng H3N2 virus, a subtype of influenza A na yan nagkukos ng seasonal flu sa atin, no? Ng epidemics na yearly nagbabakuna tayo, yan din siya, no? So it's a sub-variant lang. So kinakailangan talaga i-boost lang natin ating immune system para malabanan. Medyo matagal lang gumaling, pero at least gagaling ka rin. So para wala pa naman yatang nadidedo, wala pa naman nadidisgrasya dahil sa super flu. Pero eto, maraming namamatay dahil po sa atake sa puso. Sabi nung iba, mataas lang ang kolesterol mo. Pero may mga bagong pag-aaral, Attorney Ran, ang sabi, infection ang isa sa mga causes ng heart attack. Alam mo naman pagka Monday, di ba? Ang daming inataka sa puso, Lalong-lalo na yung mga tamad bumangon. Okay, anong kinalaman ng infection? Magandang tanong yan, Kong, no? Kasi nagkaroon ng recent publication sa isang scientific journal. Ang napansin nila, nakita nila, inobserve nila yung mga recent na namatay because of a heart attack. Tapos nung tinignan nila yung plaque na nag-cause ng coronary blockage, no? Kung bakit ka nagka-heart attack. Nung tinignan nila yung component nun, may nakita silang mga microorganism na nakikita din sa ating mga bibig. No? May mga bakterya. Ang nangyari pala sa kanilang pagsusuri, dun sa plaque na yon, meron kang tinatawag na biofilm. Ang biofilm po, para siyang malagkit or slimy layer na may mga laman na bakterya. Tapos yung slime na po yun, Kong, nagpoprotekta yun sa mga bakterya para hindi masira ng immune system natin. Nagtatago lang, no, sa ating mga arteries, sa mga daluyan ng dugo. Tapos pag nag-stress tayo, na-trigger siya, pwede siyang mag-rupture at pwede nyo na mag-cause ng blockage or ng pagkaroon ng bara sa ating mga na ating arteries, dinadaanan ng dugo, then nagkakaroon tayo ng heart attack. So isa siyang bagong pagsusuri kasi akala natin dati, di ba, cholesterol, taba. Bigla ngayon, pwede palang magkaroon ng isang biofilm na pwedeng bumara sa ating mga arteries causing heart attack. Dapat pala nag-uusap yung mga dentista, mga cardiologists, mga katulad ho ninyo na mga pharmacies, Oo, para matakin nyo. Minsan hindi pinapansin ng iba, matutulog walang sipilyo, di ba? Oo, yung iba once a day lang kung magsipilyo, Ako, Attorney Ran, talaga 12 times, Oh, January, February, March, April, May. Once a month. May mas masama, hindi. Mas masama yun. Ayun pala. Mas masama yun. Dapat dalasan natin. So, yung pala yun. Talagang magkakaugnay yung mga sanitary practices, hygienic practices natin. Wag natin sasabihin ngayon na yung pagsisipilyo, bad breath lang po pwedeng idulot. Yung pala, pati yung problema mo sa plaque sa puso, sa sistema natin, sa mga ugat, naaapektuhan din. Tama. So bukod sa pagsisipilyo, ano may papayo mo sa kanila, Attorney Ran?
Siyempre, dapat nandyan pa rin yung ating habits of healthy nutrition, exercise, and good sleep. Pero ang magandang balita kong, meron tayong kakampi ngayon, which is the first and innovator postbiotic na galing sa Japan. Nabanggit mo to kanina, ang exciting po dito sa bago nating product na Ultabio. As the first postbiotic, it is proven by 17 human clinical trials. Ang maganda dito kung pinapalakas niya, ang na-activate niya is the plasmacytoid dendritic cell, tinatawag na commander-in-chief of our immune system. In turn, ina-activate niya ang 4 kinds ng immunity cells. At yun yung mga lalaban sa mga bacteria, sa mga virus na pwedeng pumasok sa katawan natin para maiwasan natin ang iba't ibang infeksyon. Ang epekto nito, primarily number 1, mas mabilis tayong gumaling laban sa infeksyon. Lalo na ngayon na may super flu, meron kang ganitong heart attack caused by bacteria, mas pwede tayong proteksyonan ng Ultabio. Plus, ang dami pa niyang magandang side effects. Nasabi mo ito kanina, pag magandang immune system, mas madali tayong makatulog, makapag-relax. So kahit tayo stress, puyat at pagod, pwedeng lumaban ng Ultabio kasi maganda yung tulog natin at mataas ang ating immunity panglaban sa infeksyon, lalo na ngayong season of flu. Ayan. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga medical experts ho tayo nakastambay. Makipag-ugnayan lamang po doon sa numerong ibinibigay natin sa inyo sa tuwi-tuwi na. Ano nga number yun? Hindi. Ayun, 0931-033-2871. May mga medical expert ho tayo nakastambay dyan. Baka nagtatanong sila, medical yung pinag-uusapan si Attorney Ran ng kinakausap po ninyo. Ito ho, isang magaling na pharmacist bago po siya naging isang magaling na abogado. Attorney Ran, thank you for joining us. Happy Monday. Salamat po. Happy Monday Kong at sa lahat. Thank you, thank you. Ingat po kayo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! 26 anyos na binatang electrician, street-level individual drug suspect, katimbog sa bypass operation sa Ordanete City sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakbasani, Tsakamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Timbog ang 26 anyos na binata state-level individual na residente ng Ordaneta City matapos itong malambat sa kinasang bypass operation ng Ordaneta City Police sa Barangay Santo Domingo ng nasabing lungsod pasado alas 11 ng gabi. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Hinan Tipitpitan, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit at isang nagkunyaring buyer na binenta ng suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu kapalit ng mark money at nang magkaabutan na ng shabu at mark money agad itong inaresto. Ang nakumpiskang iligal na droga sa suspect ay tumitimbang ng 1 gramo na may street drug price sa 6,800 pesos. Nasamsam din ang mark money ginamit sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect na kasalukuyang nasa kustodiya ng Ordaneta City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga, Pilipinas! 5:07 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Champion detergent. Tapat po sa inyo. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka nakakalimutan ho ninyo, ngayon po ay January 12, 2026. Araw po tayo ng Lunes. Balik tayo sa mga balita. Nagbabalang Iran sa posibilidad na ituring nila bilang lehitimong target ang US at Israel sakaling umatake ang Washington sa Tehran. Sa
Sa gitna ito ng pagtitipon-tipon ng mga relihista laban sa gobyerno sa kahabaan ng Bakil-Abad Highway sa lungsod ng Mashhad, probinsya ng Rasabi, Khorasan. Kasunod nito ng babala ni US President Donald Trump sa gobyerno ng Iran na handang makialam ang Amerika sakaling gumamit ito ng dahas at may saktang mga relihista. Nasa 15 araw na ngayon ang kaguluhan sa Iran at umabot na nga po sa kanilang capital na Tehran. Ipinaalala naman ni dating Environment at Natural Resources Secretary at Manila Mayor Lito Atienza sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang kahalagahan ng gold deposit. Kasunod dito ng pahayag ng Bangko Sentral Governor na si Eli Remullona na wala silang gagawin, hindi sila nababahala sakaling pumalo na ng 61 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Atienza, mahalagang hindi malito ang publiko at mga mamumuhunan sa simpleng numero lamang na paggalaw ng palitan ng piso laban sa dolyar dahil resulta ito ng maraming salik gaya limawa ng global demand para sa dolyar at ang panloob na kondisyon ng ekonomiya. Sinabi pa nito na dapat may backup na gold deposit ang halaga ng piso sa Bangko Sentral dahil kung hindi, may babalik ang halaga ng ginto na inilabas ng Bangko Sentral, mawawala ng halaga ang ating pera. Let's start with the basic. The value of the peso should be backed up by gold deposits in the central bank. Pag hindi na balik ang ginto dyan na inilabas ninyo, walang halaga po yung ating pera, papel lang yan. 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang hepe ng Public Affairs Office ng Philippine Army, si Colonel Louie Nimaala. Colonel, good morning. Good morning, Pong Angel. Magandang umaga din sa ating mga kababayan. Opo, siguro ho, isang paglilinaw lang muna ang umpisahan natin. Ano ba talagang nangyari doon sa Mindoro? It was an encounter? Yes, tama yun. Meron tayong intelligence-driven report na merong mga consolidation ng members ng New People's Army doon sa area ng Occidental Mindoro, specifically doon sa Abradi Ilog. Kaya nag-conduct ng focus military operations yung ating mga tropa ng 2nd Infantry Division doon sa area. Oo. And nangyari yon during the holidays. Sabi nyo naman, wala namang ceasefire na idineklara ang armed forces, di ho ba? Yes, tama yun. Wala tayong ceasefire na dineclare, kaya tuloy-tuloy yung ating pag-conduct ng internal security operations to ensure yung safety ng ating mga kababayan. Oo. And anong ginagawa ng mga kabataang, yung isa estudyante, yung isa naman PhilAm, anong ginagawa nila doon, Colonel? Based on the information. Base doon sa ating information, itong mga estudyante na nandoon sa encounter site, sila na ito yung mga na-recruit ng CPP-NPA at ready na sila para isampa or mag-join doon sa New People's Army. Kaya ito yung mga nakakabahala rin na may mga estudyante pa rin, lalo-lalo na itong si Anikotse na US citizen pa at nandito nga sa Pilipinas para mag-join dun sa New People's Army. And sinong nag-recruit sa kanila? Kabataan Party List? Sa initial information natin, members ng Kabataan Alliance ng US at pinroseso yung kanyang pagpunta dito sa Pilipinas ng migrante
At tinanggap siya dito. Nung dumating siya dito sa Pilipinas, tinanggap siya ng karapatan. Sila yung nag-alalay sa kanya para makapunta doon sa lugar kung saan naganap nga yung encounter. Anong kinalaman dito nung ano? Yung isa ang miyembro ng Kabataan Party List. Yung napatay. Lahat. Yes, halos lahat ng mga nandoon, kung meron pang mga ibang mga estudyante or ibang mga civilian pa doon ay pinroseso sila, ni-recruit sila from the different sectors to join the NPA. Ang hindi ko maintindihan, why are they complaining about the bombings? May bombing ba talaga nangyari? Meron naman tayong ginamit natin yung available assets ng Armed Forces of the Philippines. Meron tayo doon na Black Hawk, meron tayo doon na mga attack helicopters din. Ang purpose nito is to secure din yung ating mga tropa dahil nga encounter yon at palagi pag ang ating mga kasundaluhan kapag nasa disadvantage position dahil yung mga NPA na yun ay matagal, kumbaga medyo matagal na rin sila doon at nakapag-establish ng kanilang defensive position. So kinakailangan din natin protektahan yung ating mga personnel pagdating dyan sa mga ganyang mga encounter. And i-focus lang naman doon sa area na yun, doon sa bundok na yun, yung bombing na nangyari. Merong mga reports kasi part of that, may mga reports yung ating mga kababayan doon sa lugar na meron silang mga nakikita mga armadong grupo, nagko-consolidate. So tayo naman ay nag-conduct ng focused military operations. And then during the course ng operations ay yun nga, nagkaroon nga ng enkwentro, nakita nila yung ating tropa at doon na nag-umpisa yung enkwentro. Kaya nung napansin ng tropa na medyo malakas sila lumalaban, kaya tayo nag-request ng air support. No? Kaya sila lumalaban dahil pinoprotektahan nila din yung mga nandoon sa loob, no? Yung mga na-recruit nila. Kaya yun din ang isang posibilidad bakit medyo nagkaroon ng matinding encounter doon sa area. Oo. Yung mga inilabas na attributed ho sa Armed Forces, sa Philippine Army, yung pong lumabas na video nating si Anicoche, ang sinasabi ng ibang mga grupo, mukhang staged daw po yun. May director pala kayo dun sa ground. lumang propaganda na nila ito, no? Kapag wala na silang mahanap na rason, lahat na lang ng kwento gagawin nila para to discredit yung deliberate na focused military operations ng even yung pag-rescue kay Chantal Anicoche ay ginagawa nila ng kwento to discredit na yung ating mga personnel. And we are assuring naman na lahat ng ginagawa ng ating tropa ay nakabase yan. We respect the rule of engagement, yung ating humanitarian international law. So lahat, priority natin yung human rights pa rin doon pag nagkakandak tayo ng focused military operations. Si Anicoche, nung mahuli, wala naman siyang dalang baril? Base doon sa initial na information na received natin na wala siyang dalang baril. Although we are considering her as a person of interest dahil ang tarong natin, bakit siya nandoon sa area sa lugar ng encounter. Naparapin din ba siya? Nagkaroon ba ng parapin test para malaman kung nakapagpaputok siya? Sa ngayon, ang focus pa lang natin is yung kanyang health condition. No? Dahil dun sa encounter, nagkaroon siya ng shock. But definitely, she's being assisted by third-party lawyer from the Integrated Bar of the Philippines. And I believe nagkandak na rin ang Second Infantry Division ng mga initial investigations. So baka kasama na doon yung paraffin test. Okay. And meron din kanina may nabasa akong report na meron din siyang pinirmahang dokumento nagsasabing mas ginugusto niya ngayong manatili muna sa second ID hospital. Yes, tama yan. Kahapon nag-execute siya ng kanyang affidavit, no? Stating na mas gusto niyang
mag-stay doon sa 2nd Infantry Division Hospital para mag-recuperate, no? Magpagaling muna doon sa kanyang shock na natamo during the encounter. Yung nanay nung isang kadre na namatay, umaapila na sa sa mga nag-recruit sa kanila, na itigil na itong pangungumbinse o pag-brainwash sa mga kabataan. Sa totoo lang kasi wala naman tayong makitang dahilan para mamundok pa itong mga kabataan ito eh. Libre edukasyon, di ba? Lahat naman tayo may hinaing sa gobyerno. May mga nakikita tayo na malaya naman tayong questionin yung mga anomalya sa gobyerno. So, pakiusap po ng mga magulang, sana naman wag nang gamitin itong kahinaan ng ilang mga kabataan sa pagre-recruit. Baka may magusto kayong iparating din ng mensahe, Colonel. Tama po yun. Tayo nga ay nagpapasalamat doon sa mga magulang na nanawagan na itigil na yung pagre-recruit. Pagkatapos nilang i-recruit yung ating mga kabataan, pagkatapos gamitin at kapag hindi na nila mapakinabangan ay pinababayaan na lang, iniiwan dun sa encounter site. So tapos ang problema nito, yung kinabukasan itong ating mga kabataan ay nasisira. Patuloy yung panawagan natin sa ating mga kabataan, sa ating mga magulang na palaging bantayan yung kanilang mga anak, tingnan yung mga organisasyon na sinasalihan at ganoon din sa ating mga kababayan na itigil na, iwag na natin suportahan itong mga progresibong grupo nito dahil wala naman itong naidudulot na sa atin. Maganda ang takbo ng ating sistema dito sa ating bansa. Ang kinakailangan lang ay yung pakipagtulungan natin. Hindi natin kinakailangan labanan gamit ang armas. Kinakailangan natin magtulungan para maayos yung ating mga Colonel, para mabigyan natin solusyon yung ating mga problema. Oo. Pero may ugnayan na rin kayo ng US Embassy sa kaso nitong si Anicoche. Yes, binisita na rin siya ng mga personnel ng US Embassy para tingnan yung kanyang kalagayan doon. At tuloy-tuloy naman yung pag-ugnayan din natin yung sa kanyang pamilya dahil ang kanyang pamilya ay nakabase sa Amerika. And alam nila na kaya ito pumuwi ng Pilipinas para doon sa pagsapi niya dito sa Kilusa? Nagtataka rin sila bakit siya doon sa encounter site. Kaya talagang nung unang araw pa lang nung napabalita na nawawala si Chantal ay nakipag-ugnayan tayo kaagad sa kanyang pamilya at ang request nga nila ay i-ensure yung kanyang safety kung sakaling mahanap siya. Kaya ganoon na yung ating kaya ganoon yung efforts natin, tuloy-tuloy yung ating focus military operations pa rin doon to ensure na pag meron pang mga ibang mga na-recruit doon ay mailigtas natin. Okay. At ang kategorya niya ngayon ay person of interest. Yes, tama yan. Siya ay person of interest. Wala pa namang sasampa sa kanyang kaso. Lahat ay tinitingnan natin yung anggulo. Ang priority ngayon ng Philippine Army ay yung kanyang mabilis na pagka-recover doon sa shock na kanya nakuha during the encounter. Oo. Would you know, Colonel, mga gaano karaming kabataan pa ang napasama dito sa pangungumbinsing itong ng mga NPA? Dito sa initial na nabanggit ni Chantal, medyo marami din, pero hindi niya ma-determine kung ilan. However, may mga bagong recruit doon na nandoon sa lugar, pero hindi lang estudyante, kundi pati na rin sa ibang sektor. May mga na-recruit sila. Dahil ito, tinataon lagi ng CPP-NPA yung pagpapasampa ng kanilang mga na-recruit doon sa armadong grupo dito sa celebration nila nga sinasabi nilang CPP anniversary every December 26. Kaya nandoon nagkaroon ng consolidation para ipasampa itong mga na-recruit nila doon sa armadong grupo. Paano naman doon siya nabola? Dati na siyang miyembro ng Kabataan Alliance, take advantage ng CPP-NPA yung kanyang pagiging agresibo, yung kanyang
mga parawagan. So kaya madali siyang na-recruit, no? Ang hindi lang niya alam na ganito pala yung sitwasyon doon sa loob. Kaya pinili niya sa ngayon, no? Pinili niya na manatili muna doon sa second ID hospital dahil siguro na-realize niya na hindi pala ito yung pinangako sa kanya doon sa loob. Hindi, tsaka baka takot din siya. Baka mamaya, pagka lumabas siya kung anong gawin sa kanya nitong NPA ng kilusan. Priority pa rin natin, no? Priority natin yung kanyang security pa rin. No? Oo. Anyway, Colonel, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Yes, maraming salamat, Kong Angel, at mabuhay na lahat. Ang spokesperson po ng Philippine Army, si Colonel Louis Di Maala. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga kabataan ngayon, sabi ko nga, kung redress of grievance ang inyong hinahanap, marami naman paraan. Di ba? Kita naman ninyo, si Congressman Miao, Barsaga, di ba? Kung mambatikos, kaliwat kanan, suspindido nga lang, dahil siya pero kung redress of our grievances, mga reklamo ninyo, pwede naman idaan yan sa marcha-marcha. O pagsigaw sa kalsada, wala namang pumipigil sa inyo. Pero yung mamundok kayo, humawa kayo ng baril, manirahan kayo doon, magkasakit kayo, habang kayo nandun sa bundok, ang lamig ngayon dyan, di ba? Pagkatapos pagka na-disgrasya kayo, pababayaan naman kayo ng mga pinaniwalaan ninyong mga namumuno doon, di ba? Doon ba, pagka nire-rape ka ba, may pananggalang ka ba, may protection ka ba? Hindi sinasamahan yun, hindi nyo naman kilala kung sino-sino yung mga yan, di ba? Mag-isip-isip kayo, di ba? Maraming paraan, maraming paraan to redress, to air our grievances, para magreklamo. Parating nyo dito sa DCRH, binabanggit naman ho natin yung mga reklamo. Kaya halimbawa nito, di ba? Sa tuwi-tuwi na, binabanggit din ho natin. Sino naman itong dating opisyal ng gobyerno, na nag-buying spree ng mga properties nitong 2024 at 2025. Kasama si Bianan, kasama ang kanyang bayaw, at iba pang mga kamag-anakan. Nako, nabili ito ng sangkaterba, at cash binibili ho yung mga propiedad, kasama dun sa kanyang binili, 2 unit, 2 condo units, dyan po sa Westin Residences, nasa Barangay San Miguel yan, likod lamang po ng EDSA Siang. Senator JB, pakitanong mo dito sa mga papatawag nyo, kanino kaya yung bahay na yun? Kanino ipinangalan yung 2 condo units na yun, na yung isang bolt, yung isang unit ay ginagamit bilang bolt? Lupit, Yung unit ang ginawang bolt ng pera. Kaya pala, nung mamili, nung mag-buying spree, yung alanghiya, cash. Sa awa ng Diyos, mukhang out of the country na yata ito. Ang hindi alam ng Three Kings, yung taga-deliver niya ng pera, kitang-kita. Hindi naman Three Kings yun, mukhang mga joker yun. Ang hindi nila alam, nakunan sila ng CCTV. Ay, naku, sus, may ginoong buhay ito. Kaya ikaw, St. Francis, King Ryan, San Miguel, baka bukas makalawa, magulat na lang kayo pagka lumabas sa pagdinig ng Senado, yung mga bulletproof na SUV na lagi nyong ginagamit sa pagde-deliver ng pera, hindi naman daw mali-maleta. Hindi maleta, mukha ng mga kongresista. Ito naman, medyo subtle naman, kahon naman. Ayan, Samantalang yung inyong pinoteksyonan, yung inyong pinagdeliveran, namili ng Golf Club membership. Milyones ang bawat membership pala dyan. Hindi lang mga properties ang binili, mga paintings. Makapag-paint nga, may benta dito sa mga mokong na to. Kasi yung paintings, hindi naman alam kung magkano talagang balor, Ayan, Kaya ikaw, St. Francis, King Ryan at San Miguel, nako, bukas makalawa, kukumustahin kayo ni Senator JB. Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 1. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Balik muna tayo sa mga balita. Meralco Power Gen Corporation itinaging bumili ng shares sa solar business ni Leviste. Detalye na balita malaki Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nilinaw ng Meralco Power Gen Corporation o MGen na hindi ito bumili ng share sa kumpanyang pag-aari ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na siya ring ginawaran ng congressional franchise para sa solar energy. Ayon kay Attorney Crister Gaudiano, Corporate Communications Head ng MGen, sa SP New Energy Corporation o SPNEC sila nakakuha ng investment at hindi sa Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Iginiit ni Gaudiano na magkahiwalay na entity ang dalawa. Bagamat itinatag din ng nabanggit na kongresista ang SPNEC bago tuluyang nag-divest pagkahalal nitong 2025. Batid umano ng MGen na ginawaran ng prangkisa SPBC sa ilalim ng Republic Act 11357. Pero ang kanilang transaksyon sa hiwalay na kumpanyang SPNEC ay dumaan umano sa panuri ng Securities and Exchange Commission. Hindi ito nakadepende sa visa ng isang prangkisa. Inilabas ng MGen itong pahayag makatang sabihin ni Ombudsman Boying Remulla sa DZRH ay naimbestigahan ang flipping o pagbenta ng Leviste ng iginawad sa kanyang prangkisa na walang pagpayag o approval mula sa Kongreso. Ako naman, Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag, kasama na natin. Chairman, good morning. Yeah, morning. Magandang umaga. Magpapatuloy na uli ang pag-i-import ng bigas. Meron ba talaga tayong shortage? So far naman, yung pumasok na bigas from up to mga October last year. Oo. Naman, enough naman, no? And sa ngayon, yung papasok for siguro for buffer stock siguro. Pang buffer na yon. Hindi, kumusta ang farm gate natin? Ang farm gate natin ngayon mag-start pa lang ang ani natin mga end of February, March. Wala. Yun ang start na. Oo. So, kailangan talaga ng pang-buffer habang wala pa tayong harvest. Yeah, pang-buffer. Yes. Magkano ang nakikita ninyong magiging farm gate price? Dahil doon sa tariff, ang balak is plus additional 5% lang. So, ang announcement is baka 20% lang ang tariff. So, ang tingin namin, ang farm gate, pagdating ng ani, hindi masyadong tataas pa rin, no? Mga 17 to 18 pesos lang. 18? Hindi, pero break-even mo, ang break-even naman natin is nasa 16, di ba? Pero dapat dapat nasa 20 pesos. Tumaas din para kumita naman yung magsasaka. Yes. Okay. So itong i-import natin na pang-buffer, good for how many, good for until what month? Dapat? Ito is yung pagpasok ngayon mga March, April, yun ang nakikita natin, yung pagpasok lang ngayon is buffer ng kasi yung natin yung tax natin kaya naman up to March first week. Pero maganda, ano bang projection nyo sa harvest by March? Sa ngayon maganda ang maganda yung tayo ng ating mga palay, no? Oo. Yung pagtanim naman last time, medyo maganda naman ang tayo ng ating palay. Medyo na-delay yung planting season, pero ang tingin naman natin maganda naman yung standing crop natin ngayon. Kung magmabuffer tayo ngayon, baka mabawasan yung capacity ng NFA na mamili. Hindi naman. Ang NFA kasi local talaga. Almost the same, no, with last year.
yung budget ng NFA. So we don't expect na mas malaki ang bibili ng NFA compare last year. Anyway, ang NFA naman talaga ang focus local harvest natin Hindi naman sila bumibili ng imported. Pero ano lang ito is around 2-3% lang ng total harvest ito Ang majority pa rin traders and miller ang inasa natin bumili ng majority. Oo. Kaso sila nga yung middleman nga yung nagpapataas ng presyo Di ba? Yung so far kasi last ang world market kasi ka-Angel, kung makita natin yung panahon ng June 2024 ang world market is nasa $610 per metric tons. Ngayon nasa $355 per metric tons Tapos yung tariff na binaba from 35 to 15%, ang total na binaba ng international price saka yung tariff na binaba is around almost 52% ang total decrease ng presyo. So kaya naapektuhan talaga yung farm gate price ng palay. Kaya sinasabi natin na dapat hindi lang ang target kasi up to 20%, dapat up to 35% pari ulit. Itaas doon sa dati. Para at least yung presyo ng palay umabot ng 20 pesos sa akin. Hindi, tsaka para mapalakas din yung subsidy ng ating mga magsasaka. Di ba? Yes, kasi kung walang paghuhugutan, di ba? Wala talagang ding mangyayari. Hindi talaga masasubsidize yung ating mga farmers. Kasendo, sige, monitor ho natin So, by end of February pa ang inaasahan nating harvest. Yeah. Yun yung bulto ng harvest. Okay. Kasendo, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Okay, salamat. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Ganda umaga, Pilipinas! Happy birthday, Gladys Santarita. Binabati ka ni Doña Malu Cabral. Sige, mamalengke nga muna tayo. Nasa 7th Avenue, Caloocan ngayon si Edwin Duque. Ayan, wala pa si Edwin. Malacanang tinawag na pamumulitikang umano'y planong impeachment laban naman sa Pangulong BBM. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Ipinagkibit balikat ng Malacanang ang sinasabing reklamong impeachment na ihahain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, sa ngayon ay walang batayan ng ganitong mga pahayag na galing umano sa mga taga-suporta ng isang politiko. Sabi ni Castro, hindi magi-speculate ang administrasyon sa mga chismis o political maneuverings. Iginiit nito na nakatuon ang Pangulo sa pamumuno at pagbibigay ng resulta sa mga Pilipino. Iginagalang anya ng Presidente ang mga proseso sa ilalim ng konstitusyon at naniniwala itong ang anumang hakbang na gagawin ng Kongreso ay ibabatay sa katotohanan, sa umiiral na batas at interes ng bansa. Reaksyon ito ng palasyo sa pahayag ni Caloocan Representative Edgar Erice na maaaring harapin ni Marcos ang isang impeachment complaint sa pagbabalik ng sesyon sa Pebrero. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Let. Samantala, impeachment na dapat tumugon sa probisyon ng saligang batas. Huwag daw po gawing ingay politika lamang. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regunan, Arishwald. Manang Milky. Hindi dapat maging basehan ng mga espekulasyon sa pagsusulong ng impeachment dahil lalo lamang ito makadaragdag sa ingay politika sa bansa. Reaksyon to ni House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong sa sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na bukod kay Vice President Sara Duterte, may ikinakasa umanong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Pebrero. Ayon kay Adjong, malinaw sa posisyon ng Korte Suprema na itratong patas ang proseso at may integridad kahit sino pa man ang ipaghaharap ng reklamo. Gate ni Adjong, hindi kailanman dapat payagan na magamit ang impeachment dahil sa agenda lang ng politika at walang matibay na ebidensya na magpapatunay sa mga alegasyon. Una rito, ibinulgar ni Erice sa isyong pambayan na malakas ang ugong sa Kamara para ma-impeach umano si Pangulong Marcos. Naniniwala si Erice na pinakamabigat na kaharapin ng Pangulo ay ang betrayal of public trust.
Pilipinas dahil tila pinabayaan umano ni Pangulong Marcos ang implementasyon ng national budget mula 2023 hanggang 2025. Dahil sa kapabayaan, sinabi ni Erice, nagresulta tuloy ito ng mga anomalya kung saan ang pinakamalaki ay ang nabulgar na flood control scam. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky. Balikan muna natin si Edwin Duque. Kumustahin natin ang presyuhan dyan sa 7th Avenue, Caloocan. Edwin? Wala pa rin si Edwin? Dali, ay naayos lamang ho natin yung, ayan, may mga technical adjustment lang ginagawa. Ayun, mabuti na lang, mabilis si Doña Ara. Edwin? Mayor. Ayan. Alam mo, may good news kayo dahil na yung manok na bumababa hanggang 190 pesos ngayon dito sa 7th Avenue. Paging doon sa may Pilipinas Market. Sa dalawang palengke ito may mga presyong bumaba. Habang yung presyo naman ng karne, ang pocha, pang giniling o angel ay nanatiling 300 pesos. Para dun sa patahunan naman at unahan ay 280 at itong liempo angel ay bumalik na sa dating 360 na tumaas ng 20 pesos bago ang Pasko. Sa kambing naman nanatiling 500 habang ang baka ay 450 pesos. Aga bangos, bahagyan tumaas ng 40 pesos ko angel. 220 lang ito after ng New Year, ngayon ay 260. Ngayon nagbebenta ng 220, pero sabi nila ay bentang palugi. Dahil naawa raw sila sa mga kampi na dating kumukuha, dapat manatili yung presyo nila kahit tumaas ang presyo sa merkado. Yung galing ng Batangas naman na bangos, 180 hanggang 210, habang itong tilapia na galing Batangas, wala sa dating 150, ngayon ay 140 pesos. Pero kung gusto mo medyo mas mura itong pating na tilapia, dahil nanggaling ng Pampanga at Bulacan, makakabili ka naman ng 90 pesos hanggang 110 pesos. Sa Galunggong na natiling 280, ang yellow bait 300. Itong mga pusit ay hindi naman nagbago yung presyo ang sweats. At pilis ang dating presyo ang 480 at 180 ang pinakamura. Yung gulay, kung gel, ang napansin tumaas ngayon, maliban sa kabatis na natiling 210, ang kalamansi, pumalo ng 220 was dating 190, itong pagkatapos ng bagong taon. Pero ang labuyo, itong siling labuyo naman natiling 600, ang siling tanigang 200 pesos pa rin, at bumaba ng tuluyan itong siling makopa na mula sa pagbaba nito per year ng 300 mula sa dating 900, ngayon ay nabibili mo ng 250 hanggang 280 pesos. Walang paggalaw sa mga presyo ng mga dahon-dahon tulad ng pechay, kangkong, habang itong sitaw naman ay pumapra rin ng 130 pesos bawat kilo. Sa presyo ng prutas, tani itong saging na lakatara, nakita ko pumas ng 100 mula sa dating 70 bawat kilo. Matanda na natiling 60 pesos yung bawat kilo. Sa bigas, mula 35 susundan ng 40 pesos. Merong 58, 60 yung red rice, yung dinarado 80 pesos at yung pinakamagandang klase ay 100, habang itong Japanese rice tiling 56 bawat kilo. Yung lakatan 58, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan po yung ating price monitoring report. Wala pa rin dito sa 7th Avenue sa Caloocan City, 123. At ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Edwin. Para ho sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate ha. Meron po tayong tangerine chocolate. Tulong na rin ho natin sa ating mga magsasaka, sa ating pong mga magnaniyog. Ang produkto pong tangerine chocolate ay produkto ng mga magnaniyog, brand yan ng mga magnaniyog, mga magsasaka sa lalawigan po ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan, kaya ngayon nagpo-produce na po sila ng dekalidad na cacao beans. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya nga po sabi ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? I-check po ninyo yung mga variants na yan sa tangerinechocolate.ph.
Ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap mo ngayon, Dr. Helen Tan, sana nga po ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! 47, makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang Aba, birthday pala ngayon ni ASEC, Assistant Secretary Marcos Lacalinaw, ang chief ng LTO. Binabati ka ni na Michelle Amandi at DPW's Secretary General Charles Calima at saka siyempre ni General James Brillantes. Merceni Gundosa, good morning. Ambassador Ramping, si Justice Max De Leon at saka si Justice Henergito, good morning din po ha. Nananakita ba yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen, para po sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green, para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultamayo o sa ultamayo.shop, Shopee Lazada, ang Ultaplex. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Lalaking namaril ng magpinsan na ikinamatay ng isa, arestado ng QCPD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Matapos lamang ang 3 oras na manhunt operation, agad na nasukol ng Quezon City Police District ang lalaking suspect sa pamamaril sa magpinsan sa Payatas, Quezon City. Sa report ng QCPD Station 13 na arestong suspect na si alias Ryan, 41 anyos, residente rin ng Barangay Payatas. Sa investigasyon, nangyaring pamamaril dakong alas 8 ng gabi sa Sierra Madre Street, corner Mahaus Street, Barangay Payatas. Pinagbabaril ng suspect ang magpinsan na sina Richard at Vince matapos bisitahin ito para pag-usapan lamang sana ang ina-apply ang trabaho. Namatay si Vince sa ospital habang si Richard ay nasa maayos ng kalagayan. Na-recover naman sa crime scene ang isang basyo ng bala mula sa 12-gauge shotgun na ginamit ng salarin. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas may nanauna na ring kasong suspect na may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o illegal na droga at PD 1602. Mahaharap ang sa mga kasong murder at frustrated earning sa arestong suspect. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Sara Diskaya, nasa maayos naman daw pong sitwasyon. Walang VIP treatment sa Lapu-Lapu City Jail ayon sa NBI. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Maayos ang kalagayan pero walang special treatment kay Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail. Ayon kay NBI Acting Director Atty. Lito Magno, kaparehas ang trato sa tinaguriang flood control queen sa iba pang nakapiit sa nabanggit na kulungan. Professional anya ang jail personnel sa piitan. Tiniyak ng Acting Director ang kahandaang muling kunin ng kustodiya ni Diskaya sakaling katigan ng korte ang urgent motion itong maibalik sa NBI. Pero sa ngayon, wala pa anyang hatol ang korte sa hiling ng kontratista at mga kapwa nito akusado sa umano'y 76.5 milyong piso na ghost flood control project sa Davao Occidental. Una nang nagain ang kampo ng motion to quash sa pag-iit na walang jurisdiction sa kaso ang Lapu-Lapu City RTC Branch 27. Sabi ng depensa, nangyari ang umano'y malversation sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at dapat dinggin ang kaso sa RTC Branch 20 sa Malita. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ay, Secretary Vince, pakicheck nyo nga ito, no ha? Yung dupa para po dyan sa asphalting sa kahabaan ng EDSA, 6,000 per cubic meter. Pero ang totoo dahong presyo ng paglalatag, 13,000 per cubic meter? Bah,
Tapos ang problema pa, wala daw po itong drainage system. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya ang Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim po kayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa American author na si William Arthur Ward. Sabi niya, leadership is based on inspiration, not domination. On cooperation, not intimidation. 2x2 at ACS Balita, susunod na in just a while, ACS na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! This time check